tayo makinig, kinagawian, kinagalian, at kinasanayan natin ang magdeklara ng mabuting bagay. Amen? With faith, with boldness, and confidence. Pakiusap ko po sa inyo, pag sinasabi mo, thank God I am prosperous, isipin mo na prosperous ka. Paniwalaan mo na prosperous ka. Amen? O sabi natin, praise God, thank God I am prosperous. Lakasan nyo, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Mas malakas yan, sabi mo, my life is well. Malusog. Malakas. Sabi mo, my family is well. Nagkakaisa. Nagmamahalan. Sabi mo, my job is well. Ang promotion, ang increase ay namiminto na. Sabi mo, my business is well. Lumalago. Lumalaki. Sumusulong. Dumadami. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing, nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin si Lord. Sister Joy, nakalimutan ko, maghanap po kayo ng lote. Dahil mayroon na pong mag-i-sponsor ng lote ng highly favored Christian Family Community Church. Amen! Masaya ba tayo na mayroon tayong sariling church? Paano yung ating pangupay, mapakain na lang namin sa inyo. Praise God. Pero mo kakain na pagkatapos ng magtugtugan, nakahanda doon yung 3 menu. Ayaw talaga nila. Ayaw nila. Pero sabi ng Bible, maniwala kayo sa hindi, God is still doing good. Amen? Sabi ni Pastor Jerome, sa akin, Pastor Lito, maghanap ka na, kausapin mo na yung mga NXA, kung mayroong mga bakanting lote, sabi natin, tapos magre-request tayo ng sulat, ipapadala mismo sa secretary sa ating para makarating kay President Marcos. May patutuo ba o kasi ang church nila ngayon, Pastor Jerome, inilakad na and approved na. Sabi ni Pastor Jerome, Pastor Lito, nakikita ko yung iyong pagpupunyagi sa ministry, and then the highly favored will have his own church. Grabe. Sabi mo sa katabi ko, grabe! Huwag kayo mag-alala mga musicians. Sa ibang church, praise God, may mga love gift ang mga musicians. May mga love gift yung mga namamatay ng lamok. Hallelujah! Darating ang panahon, pag-establish na tayo sa finances, then bakit? Why not? Hindi natin i-bless yung ating mga musicians. Amen? Ayaw pa rin nila. Hallelujah! Baka sabi mo, I like that. So ipagpatuloy natin, mga kapatid ng ating series about the attributes of God or the characteristics of God. And we're still here in Book 4. Ipagpapatuloy lang po natin which is entitled, Who He Is Between Us. At dito mga kapatid, nandito po tayo sa verse nating tinatalakay. Mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, God is good. God is good. Okay, sabi po ng Psalms, palagi po ninyong pangako, kasi kung memorize nyo na yan, sa 14 topics, memorize nyo na yan. Mga kapatid, sabi po dito, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my king, and firm strength, in whom I will trust, and take refuge, my shield, and the horn, my salvation, my high tower. Kaya sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon po ng mga problema, may Diyos tayong tagapagtanggol. Amen? Part 1, mga kapatid, siyang Diyos na ating kagapay. He is the God, our helper in Hebrews 13:6. Part 2, siyang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend. In John 15:15, Part 3, siyang Diyos na ating karamay. He is the God, our sympathy. In 2 Corinthians 1:3. In Part 4, siyang Diyos na ating kublihan. He is the God, our refuge. In Psalm 62:7-8. And in Part 5, siyang Diyos na ating
kanlungan. He is the God our shelter in Psalm 61:3 and 4. In part 6, siya ang Diyos nating katibayan. He is the God our foundation in Isaiah 28:16. In part 7, siya ang Diyos nating kalasag. He is the God our shield in Psalms 3:3. In part 8, siya ang Diyos nating kakampi. He is the God our defender in Psalms 5:6-9. And part 9, siya ang Diyos nating kapayapaan. He is the God our peace in 1 Corinthians 14:33. And part 10, siya ang Diyos nating katiwasayan. He is the God our tranquility in Jeremiah 33:16. And part 11, siya ang Diyos nating karunungan. He is the God our wisdom in 1 Corinthians 1:24. And that was last Sunday. Hallelujah! Kasi nung nakaraan Sunday, nag-shift muna tayo regarding sa resurrection ng ating Panginoon. And we tackled and we acronym the word or the acronym RCS. Ano po yung RCS? We possess the riches of God's wisdom and we possess the conceal of God's wisdom and we possess the spirit of God's wisdom. Kaya mga kapatid, if you have, sabi ko nga, if you can recall, nang pinamili si Solomon, anong pipili mo Solomon? Kayamanan o wisdom? Anong pinili ni Solomon? He chose wisdom. Because wisdom can create wealth, but wealth cannot create wisdom. Sabi mo nga, wisdom. Pero alam natin ang history, na bagamat wisdom ang pinili po ni Solomon, pero idinagdag pa rin sa kanya ang mga kayamanan. Amen? Okay, and this evening, part 12 po tayo, mga kapatid, siyang Diyos na ating kaligtasan. He is the God, our salvation in Matthew 1:21. If we speak about salvation, hindi lamang po natin pinag-uusapan yung hindi tayo pupunta ng impyerno, pupunta tayo ng langit. Ang salvation ay daily po, mga kapatid. Paggising mo, masikan ka, ala kang sakit, iniligtas ka ng Lord sa mga karamdaman. Tama? Paggising mo, praise God, may kinain kang almusal, ibig sabihin, iniligtas ka ng Lord sa kakulangan kasi may provision. Tama? So every day ng buhay natin, inililigtas tayo ng Diyos. Basa tayo, Matthew 1:21. At siya'y manganganak, si Mary ang tinutukoy dyan na siya'y manganganak ng isang lalaki. Ang lalaki na tinutukoy dyan ay si Jesus. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, the Greek form of the Hebrew Joshua. Kasi sa Hebrew word Yeshua, which means Savior. Ang ibig sabihin ng Joshua or yung Yeshua ay tagapagligtas, for He will save His people. Sino mga tao ng Diyos? Ang sabi ng Bible, ililigtas ng Diyos ang kanyang mga tao from their sins. That is, prevent them from falling and missing the true end and scope of life, which is God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible, Jesus Himself is our Savior. Sabi mo nga, Savior. Di ba, paborito natin kada, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. Di ba, magandang kanta na yan? Because Jesus is the Savior of our soul. Sabi nga, Savior. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid ko, ano yung sakit, bunga ng kasalanan niya. Ang kahirapan, bunga ng kasalanan niya. Lahat dahil sa kasalanan. Sabi mo nga, lahat dahil sa kasalanan. Agad kayo mga kapatid? Ano sinolusyonan ni Lord? Kasalanan. Kasi pag nawala ng kasalanan, wala ng kahirapan, wala ng kamatayan, wala na lahat. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, Savior. Hallelujah. So the heart of God's attribute, Jesus is the Savior of mankind from sins. And Jesus is the Savior of mankind from suffering. And Jesus is the Savior of mankind from sicknesses. And Jesus is the Savior of mankind from Satan. Yung apat na yan. Next na tayo, poging na natin. So, sins, suffering,
sicknesses, and Satan, lahat yan mga kapatid ay ililigtas tayo ng Diyos. Amen? O sabi mo nga, Jesus is my Savior. Luke 1:69, at nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. Remember, in Psalms, ang horn of salvation was Messiah. Ulitin ko, sa Old Testament, yung horn of salvation, it refers sa Messiah. At ang sabi ng English, and He has raised up a horn of salvation, a mighty and valiant helper. I like the word helper. And the author of salvation for us in the house of David, His servant. Si Jesus po yan. Si Jesus mismo ang horn. Tingin kayo sa akin mga kapatid. Kailan ginagamit ang horn? Ginagamit ang horn sa panahon na may predator ang isang animal. Amen? Kaya mga kapatid, if you have the horn of salvation, you can use it sa mga panahon na may pagsubok ka. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo ulit, mag-amin ka naman. Anong ibig sabihin ng amen? Ulit-ulit ko, mangyari yan sa akin. Kaya pag nag-amin ka, pag sinabi ko, ikaw ay may horn of salvation, nag-amin ka, then it will happen sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Para wala talagang ako, pagod ako mag-drive mula, papunta doon, pabalik dito. Praise the Lord. Grabe, pinanood ko sa inyong video ng kaunti sa group. Grabe ang daming tao. Grabe ang mga instrumento nila. Grabe, sabi ko, Lord, time will come. Sila Mikailo, lahat ng mga musician sasayaw din ng ganyang establado. Amen? Amen? Hallelujah. Walang mahirap sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Titus, listen up, brethren in Christ. Sabi niya, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ang sabi ng Bible, for the grace of God is unmerited favor and blessing has come forward, a bird for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. Sabi nga ninyo, eternal. Medyo makinig kayo na maigi. Wala mo nang usap-usap para naiintindihan nyo yung mensahe. Kasi ang mensahe malaga. Ang sabi ng Bible, eternal salvation. Tingin kayo sa akin. Lahat po tayo may eternal. Yes, huwag ka na mag-isip. Am I going to hell? Kahit si Junjun, nung birthday niya, lumiko ng kaunti. Alam niyo po mga kapatid, huwag mo na antayin ng birthday para magbago tayo. Hallelujah, amen? Sabi ko nga, ang pagbabago, it's only a snap of decision. Tama ba, Sister Joy? Amen. Decision lang yan. Hindi mo naman kailangan antayin yung pag magkailan ako ng 20, kaling ko magbayo. Alingeni pa, magbayo na ka. Amen. Decision mo yan. Eh kasi kahit anong pangangaral ko dito, nagkakaputol-putol na yung ugat na magbago ka, if you will not decide to change, nothing happen. At suyake ka. Wala yan ang usap. Amen. Tapos ito pa, patay mali siya lang si Jaja eh. Hinulaan ko lang, Pastor. Pero alam naman talaga niya kasi siyempre mga big friends sa mga iman. Amen! Sabi mo nga ulit sa katabi mo, eternal salvation. Tingin kayo sa akin. Si Junjun ba ligtas? Yan ang pag-usapan natin. Ay, gumigitara. Si Junjun ba ligtas? Siguro magugulat kayo sa sagot ko. Kasi sabi ng Bible, whoever confesses Jesus Christ with their mouth that Jesus is Lord will be saved. Siguro binanggit naman ni Junjun si Jesus. O diligtas na siya. Ngayon, ang kaligtasan na binigay kay Junjun, hindi po siya pagsamantala, hindi po siya temporal. Ang sabi ng Bible, He gave all mankind not temporal salvation, eternal salvation.
Kaya si Junjun, kahit tumingo yan, kahit nag-inom pa yan, ligtas siya. Kaya ang problema, ang patotoo niya. Wala nang maniniwala sa kanya. Kaya kami, ayaw na namin mag-ano dun eh. Kasi pag nakita ko, ay, pastor, alam mo, yung mga membro mo, hindi nagbabago. Mga mature na pala, God. Ayaw ko naman dun eh. Bakit? May patotoo sila ang patotoo mo eh. Hindi naman sila magsasalita ng negative. If di na cannot say something. But, ulitin ko, tingin kayo sa akin, yung ginagawa mong hindi maganda, it doesn't affect your salvation, but it affect your testimony. Ano ko, naintindihan niyo yun? Tatagalogin ko, ang ginagawa mong kabalbalan, bigat lalo sa Tagalog, hindi makaka-apekto sa iyong kaligtasan, pero makaka-apekto sa patotoo mo. Kaya, kung tayo ay ligtas eternal, take care of your testimony. Maganda naman yung maririnig kayo. Alam mo, Pastor Lito, nang natin dyan si Kevin, bumait ng gusto yan. Gusto nyo ba yung gano'n? Yun ang patotoo na tinatawag, tama? Hallelujah! Kita mo, praise God. Si Mary Jane nga, lumapit sa alam mo, Pastor Lito, hallelujah, hindi talaga problema kay MK. Bait talaga na MK. Talagang masunurin ang pastor si MK. Hallelujah! Wala kaming iniisip kay MK. Praise God. Sabi ko, pinagpala ka kay MK. Amen! 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 Praise the Lord! Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Ang kaligtasan kasi hindi base sa gawa, base sa pananampalataya mo kay Lord. Pero again, hindi maapekto ng iyong kaligtasan, pero apektado ang iyong patotoo. Sabi mo, ingatan mo ang iyong patotoo. Okay, next, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng 1 Timothy 4, na siyang may ibig na ang lahat. Pag sinabing lahat, kung ikaw man ay kulot ang buhok, unat ang buhok, pinakunat ang buhok, pinakulayan ang buhok, ano yung mga kapatid ang estado sa iyong buhay, lahat, may pinag-aralan, wala mayaman o dukha, lahat ng tao, sino may ibig? Ang Diyos na ang tao'y mga ligtas. Ayaw niya na mayroong isa man na mapunta sa impyerno. Gusto niya ang lahat maligtas. Kaya kung may pupunta ng impyerno, hindi na kagustuhan ng Lord, kagustuhan mo na. O sabi mo nga sa kata ko, nasa sa'yo. Amen. Okay, sa English, maganda, praise God. Basa tayo sa English. Hallelujah, namiss ko yan si Kevin, mabait yan eh. Okay, next Kevin. Sabi niya, who wishes all men to be saved and increasingly to perceive and recognize and discern and know precisely and correctly the divine truth. Kaya gusto ng Lord maligtas. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord maligtas ka. Pinapakinggan ni Jaja, ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Di ba ang ganda ng... Di ba ang ganda pakinggan? Ngayon ang araw. Sabi mo, today is the day. Okay, next, mga kapatid. Sagutan ko para mabilis tayo. Sapagkat, sabi ng 1 Thessalonians, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. In English, hallelujah. Sabi niya, God doesn't intend to punish us, but wants us to be saved by our Lord Jesus Christ. Tingin, hindi ka isinilang para parusahan, para paghirapin. Ikaw ay nabuhay sa mundong ito para iligtas ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ako isinilang, masalimuot ang buhay ko, pinapatay ako ng nanay ko sa tiyan, parang dinudurog, inaabort. Pero buhay akong isinilang. Bakit? God has a purpose in my life. And the intention of the Lord is not to punish me, but to save me. Amen? Amen. Sabi mo nga, gusto ng Lord, iligtas ka. Tingin kayo, kasi mali yung kasabihan, well, kung gusto ng Lord, pumunta ako ng impyerno, pupunta ako ng impyerno. Wala po si Lord gustong pumunta ng impyerno. Sabi niya, it's not His intent
na ang tao ay maparusahan. Ano ang intention ng Lord? Bakit narito ka? Para iligtas ka. Amen? Amen! Hallelujah! Sige, saan tayo magkakaroon ng kaligtasan? Sige, para magkamit tayo ng kaligtasan. Number one na tayo agad. We obtain salvation through speaking. Sige, basa tayo. Bakit speaking? Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sabi mo, ipapahayag. Okay, in English, because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe and heard to trust in and rely on the truth that God raised Him from the dead, you will be saved. So, ano makakapagligtas sa atin? Sabi mo, deklarasyon. Ang iba hindi naniniwala. Ako hindi ako naniniwala lang. Pastor Lorin, hindi ko pa naniniwala. Diba? Sabi niya, mansion, fully furnished, paid in full, brand new car. Baka marinig, hindi mo paniniwala. Pero ngayon, nagulat na lang ako, mayroon akong bahay sa Sabana, tama? Dati namumupahan lang ako dyan sa Abacan. May sarili na akong bahay. Praise the Lord. Amen? Bakit? Kasi I confess. Sabi nga ninyo, confess. Lalabas na rin ang aking bagong sasakyan. Kaya 2024 is our year. Alam niyo ba kung anong tema natin sa year na ito? The year of the Lord's favor. Kaya humanda kayo. Sabi mo nga, humanda kayo. Hallelujah. Amen. Confess. Di ba, tinuro ko na sa inyo, may problema ka. May problema ka. Walang pambayad ng kuryente. Ano sasabihin mo? God will provide. Praise God. Wag mong awayin yung mga kasama mo sa bahay. Kasi puro kayo cellphone, puro kayo electric fan, kayo nalasan natin mga kuryente, puro kayo pagkakastusan hindi nyo pinapot. Nagbubunga nga, it doesn't provide. Tama? Basta pag may pangangailangan, isa lang ang idideklara. Anong sasabihin natin? Ganyan ba ang deklara? God will provide. Ganon. Be with boldness. Sabi mo nga, God will provide. God will provide. Halimbawa, sabi ng anak mo, Ma, alam ng biyas. O na anong sabihan mo? God will provide. Huwag kayong kumain! Ganon? Hindi. Confess, declare. Sabi mo, God will provide. Amen? Wala kayong pambaon. Ano sasabihin nyo? God will provide. O, pagdating mo sa school, wala ka ng baon. May nang libre naman. O, libre mo ba? Amen? O, sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Mabuti ang Diyos. Deklara lang tayo ng mabubuting bagay. Amen. Sige, sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Sige, kausapin mo, you are blessed. Tingnan mo siya sa mata, sabi mo, you are blessed. Tingin kayo, mga ka magsalita sa katabi? O kita mo si Boyong at saka Sir, nag-joke lang sila. Ano mangyayari yan? Puro joke. O di joke din lang mangyayari. Oh, you are blessed! Sabay kiliti, sabay sundot, sabay ano. Ano mangyayari niyan? Are you our church? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are blessed. Kasi alam niyo, kinausap ng Diyos ang puno. Sabi ng Lord, mula ngayon, hindi ka na mamumunga pag kinabukasan tuyo ang puno. Bakit? Kasi may power ang deklarasyon. O sabi mo nga ulit, you are blessed. Sige, kaliwa kanan, sabi mo, you are blessed. Sige, sabi mo, pinagpala ka. Amen? Purapan ang mga pinagpala. Praise the Lord. Pangalawa, attribute number 2, we obtain salvation through Holy Spirit. Ano sabi niya, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng iyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. In English maganda. For another reason, I know that I will be saved, set free through your prayers and through the help that comes from the Spirit of Jesus Christ. Kaya ang gawin ninyo, magpakapuspos kayo. Alam niyo po mga kapatid, tingin kayo, bigyan ko kayo ng sikreto. Pastor, paano ba malalaman ng puspos? Pag nag-worship kayo, nararamdaman mo parang
nangingilabot ka. Ginagawa niyo ba yun? Halimbawa, nag-worship tayo kanina, nais ko, ika'y maranasan. Damdamin ninyo. Kasi kahit yung secular, pag kumanta kayo sinasabi ng secular, huwag mong hilahin kung saan ang iyong pinaghugutan, hugutin mo sa puso. Kaya kita mo sa email ni Papi, hugot ka na, hindi ako isang laruan. Hinugot sa puso, may buhay. Bakit tayo pag kumanta kayo nun walang buhay? Damdamin mo yung mensahe. Pag sinabi mo, nais ko, ika'y maranasan. Ang sarap, pagka sineryoso mo, mararamdaman mo sila, mangingilabot, hindi dahil natatay ka, kundi mangingilabot ka because you experience the presence of the Lord. Sino nakaranas kanina? Nang ano naranasan nyo? Baka kung ano naranasan nyo. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po yung mga dancer, huwag kayong magagalit doon sa kung pakalang kayo, pakaliwa yung isa. Kasi alam niyo po, tingin kayo, pagka napuspos yan, wala na yan sa chin po. Tama ba? Maniwala kayo. Wala na yan sa practice. Kung ang practice yung pakalang, pakaliwa, isa ka pakalang, siya pakaliwa, hindi nyo alam na puspos na pala siya, hindi na, wala na siyang kamalayan. What is happening around her because he experienced the presence of the Lord. Amen. Nakakalap na sister. Sino ba yun mga kapatid? Hallelujah, nung kami nag-time sa refreshing, praise the Lord, nag-worship siya kay Lord, hallelujah. Hindi niya alam na naglalakad siya. Hindi niya alam na ando na sa harap ng stage. Because if you experience the presence of the Lord, mababaliwala ang lahat ng natural because you are experiencing the supernatural. Gusto ko nga mapuspos itong mga nagigitara eh. Kasi pag hindi sila mapuspos, gitara ang ipupuspos ko sa amin. Amen? Alam niyo po mga kapatid, panoorin niyo po, I want kung may nakapag-video nung aming time sa preparation. Grabe yung nag-draw. Gagawin ako nag-draw yung hindi niya makapamulat sa nag-draw. Ang nagigitara umiiyak din. Ang nagbibis umiiyak din. Because they all experience the presence of the Lord. Ano yun mga kapatid? Huwag mong papayagan na matatapos ang pagsamba mo na hindi mo naranasan si Lord. Amen? O sabi mo nga, nais kong maranasan. Alam niyo po ba, may mga kanta pag nakaranas lahat yan, maniwala kayo, wala lang lyrics yan. Hindi dahil nakalimutan. Wala nang lyrics na nakasangsa sa marabasan, narabasin ko na babayan na, yan na mga sakaraka naman na yan na. Bakit? Because you experience the presence of the Lord. Ang iba na lumalabas sa bibig natin. Hallelujah, kasi pagka naranasan mo ang supernatural na lalampasan ng mga natural. Amen? Amen? Kaya pag may sumayaw, pagka ng lahat, ang isa pakaliwa, puspos yan. Amen? Pag may nag-gitara, lahat G, ikaw lang ang nag-D, puspos ang D. Puspos ng walang practice. Amen? Mali ang chords. Hallelujah. Kita mo kanina, tapos na kami. Yung nag-drama, tapos na ba? Hindi pa. Grabe. Sabi ko, alam niyo po kung sinong promotor niyan? Si Marino. Si Marino, tapos na kami lahat. Siya nag-drama pa. Abay, hindi mo pinitasan. Gusto niya pa mag-worship eh. Baka na nangangarap ako, nag-drama pa siya. Puspos! Ano magagawa natin? Puspos! Tama ba, Sister Joy? Napuspos si Sean kanina. Nalala ko nga nung nakaraan si Marino nag-drum. Kung hindi pa siya kinilapit ni Miguel, tapos na tayo. Hindi sa titigil eh. Puspos. Pero pag nakaranas ka, church, huwag kayo lalayo. Pag nakaranas ka ng kapuspusan ng Holy Spirit, then salvation will take place. Amen! Harapan natin si Jesus. Hallelujah. Panginoon
tayo. Are you blessed today? Yan ang maganda pag galing ako sa kapuspusan. Puspus din ako mangaral. We obtain salvation through adoration. Yan ang sinasabi. Basa tayo. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Magugulat kayo sa English. Tingnan niyo po sa English. Because whoever call will give worship to the name of the Lord will get salvation. Kaya kung may problema kayo, umawit lang kayo kay Lord. Alam niyo po, pandemic, panoorin niyo mga video ko, lahat kumanta lang ako. Sa dulo, tapusin niyo sa dulo, umiiyak ako. Hindi naman kayo nanonood eh. Di ba? Kaya hindi nila manood, special doon ako. Amen. Sabi niya, Pastor, hindi kami nanonood ng video mo, sabi ng iba, kako bakit? Kasi sa huli namin, umiiyak eh. Napapayak kami. Panoorin niyo tulad niya ng, salamat sa iyo. Panoorin mo ba ng grabe? Panahon ng pandemic yun. Bakit yun ang panahon na walang wala tayo? Na anong gawan mo pag-alaka? Worship! Worship na wala ka. Alaka ka nilang gawan. Mag-worship ka. Hindi yung kakantahin mo, yung banyo queen. Paano ka? Provide si Lord. May pangangailangan ka. Banyo queen ang kinakanta mo. Tama ba? Ano ba si AJ? May problema siya, hindi naman sasabihin. Pag sinabi niya pa kanina-kanina, chichismis siya eh. Ang magandang gawin ni AJ, iniiyak na lang siya kay Lord. Gano'n lang ang gawin si Lord, hindi siya mag-chichismis eh. Si Archie, maniwala ka, nung panahon ng pangangailangan siya walang malapitan, kay Lord yan umiiyak. Alam ko yan. Trabaho ko kaya yan, pag wala akong malapitan, iiyak ko na lang. Sino nakakaranas ng ganon? Sabi ng Bible, because whoever called, hindi lamang tumawag, will give worship to the name of the Lord will get salvation. Even in the Old Testament, pag umaabot ng 3 years ang drought, El Nino, ano ba yung tawag mo sa drought? Nararanasan natin ngayon. Ano tawag? El Nino. La Nina, tag-ulan. El Nino, tag-araw. O halimbawa, El Nino. Tama? Sa Bible, 3 years nagkakaroon ng El Nino. Pag walang ulan, wala silang pananim. Pag walang pananim, walang makakain. Alam mo ginagawa ng Israel? They just worship the Lord. Kaya sabi ng Bible, if there is no worship, there will be no rain. Kaya ginagawa ng mga Israelita, sumasamba lang sila kay Lord. Hallelujah. And then there will be rain. Pag umulan, makakapagtanim sila. Pag nakapagtanim sila, mayroong ani sila. Pag may ani sila, may makakain sila. So the bottom line is worship. Worship lang kayo kay Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Kanina durog ang puso ko. Alam mo po si Pastor Aces, yung mapagtanim na yan, na-stroke siya. Nahirap siya kanina magsalita. Nadurog ang puso ko. Ang sabi ko nga sa kanya, kanina kay Lord, Lord, lingkod mo yan. Kikita mo si Isikayas. Sabi ng propeta, Isikayas, mamamatay ka na. Magpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay. Anong sabi ni Isikayas? Lord, naging tapat ako sa iyo, naging matuwid ako, naglingkod ako sa iyo. Anong ginawa ng Lord? In-extend pa ng 15 years ang kanyang buhay. Kaya sabi ko kay Pastor Aces kanina, hindi man mo Pastor Aces, na anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, praise God, at hindi man mo na mapagtanim ka at nararapat kang umani. Alam niyo po, nang ako, itinasal ako, 40,000 na binigay nun sa akin. Nung magka-problema ako, nagbigay yan ng 50,000. Tuwing anniversary, yan ang nagbibigay sa akin. Tulad ng nagbibigay niya kanina. Eh, wala pang dito kasi baka may makapanood eh. May naririnig kasi sila sa akin, blessing, may mag-text sa Pastor, paod na. Kaya ayaw ko eh. Praise the Lord. Amen? Nakalaan na po siya para sa pagkain at saka sa kuryente. Amen? Sabi ko, dinilisan ko yung 4 na buwan natin na utang. Sister Joy, sabi ko kay Lord, tumawag na isang bangsakan.
isang bagsakan. Amen? Nagdidisal ako eh. Sabi mo nga sa katabi mo, worship. Kaya, Mary Jane, alam mo nang gagawin mo? Pag may problema ka kay Makmak, may problema ka kay MK, mahilig ka kasi sa M. Mark Anthony. Marken. Mahilig siya sa Mark. Praise God. Ang babait ng Mark. Hallelujah. Kaya pag ikaw may problema, gawin mo, mag-worship ka lang kay Lord. Mag-worship ka lang kay Lord. Amen! Amen! Sabi mo, just worship. Okay, next. Praise the Lord. May napupulot kayo. Okay, next. Attribute number 4, we obtain salvation through reliance. Ibig sabihin, faith. Basa tayo. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, sabi ni Pablo kay Timoteo, na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. In English, sabi niya, and you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. Kaya pag may pananampalataya ka, maliligtas ka, tama? Sino naniniwala? Praise God. Alam niyo po, ina-announce namin, announcement ni Mika, magpulipid na kayo ng t-shirt. Mag-chat din si Sister John, magpulipid na kayo ng t-shirt. Mag-chat din ako, magpulipid na kayo ng t-shirt. Pero hanggang ngayon, wala pang, ilan pa lang nag-pulipid. Tama ba? O paano kayo sumagot? Ang iba hindi pa nakapag-fully-paid, mag-anniversary na tayo, hindi pa nakapag-fully-paid. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Have faith. Have faith. Amen? Manampalataya ka lang that God will provide. Amen? Magugulat ka na lang, ang dali mo na hindi mo hinihingan. O anak, medyo pinala ng tatay mo. Pwede na to, sa'yo na yung 500. O diba? Hindi mo halingi dahil sumampalataya ka, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Naalala ko isang baboy. Ang isang baboy na ito, pasaway. Pasaway daw, Sister Joy. Itong baboy na ito, praise God. Laging lumalabas daw sa kulungan. At kung saan-saan daw nagpupunta. Praise God. Inis na inis ang may-ari. Pagbalik daw ng baboy, may dalang lambat, yung parang nalambat ang kanyang pa at may hila-hilang parang kawayan. Nako, yung kawayan na pala yun, na hila-hila ng baboy, na pasaway, alkansya. Ano ba pinupunto ko? Believe na ang problema mo ngayon, pwede gawin ng Lord ng blessing. Amen? Amen? Sa palatayanan yung inang anak yung mababait, Lord, I believe. Yung magiging blessing to sa akin. Amen? Amen po ba? Amen. O, sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Ang dami ko mga istorya na binabasa, mayroon daw inampon, mahirap na buhay kasi naandun sila sa mahirap. Yung inampon pala niyan, isa pala na pinakamayaman sa mundo. Praise God. At dahil doon sa inampon, lagi siyang pinapagalitan na nag-ampon sa kanya, talangin problema na namumroblema sa kanya. Pagdating pala ng panahon, yun pala ang problema ang mag-aahon sa kanya. Kaya your problem he can turn into blessing. Kaya he can turn your thirst into joy. He can turn your mourning into papapasiyaw ka talaga pag pinagpala ka ni Lord. Hallelujah. Pero mo darating si Mary Jane, sasabihin niya, praise God. Hello, kay Dila Maki. Praise God. Linis na ako. Kita mo yung si MK. May maganda na trabaho, bibilaw. Hallelujah. At nagbibigay na sa akin ang kalahati niyang sweldo. O di ang dating problema, blessing na sa kanya. Basta may pananampalataya ka. Sabi mo, faith. Sino naniniwala na pagpapalain kayo bago mag-anniversary? Ang hindi nag-amen, bahala ka sa buhay mo. Ulitin ko, sino naniniwala na pagpapalain ka ng Lord bago mag-anniversary? Hallelujah. Malay mo ka rin na, naglalakad ka lang, may 1,000 pala, madadampot ka. Amen?
Makakapanlibre ka pa. Walang imposible kasi ang uwak ka nagagamit ni Lord. Tama? Amen. Yung mga tilapia, baka nakakain ka ng daliri na may sing-sing. Praise the Lord. Hallelujah. Blessing yan ni Lord. May sasanla mo yan. Okay, next. Sabi mo ulit, faith. And then number 5, we obtain salvation. Siyempre, common. Lakasan nyo. Nasa Bible ba? Basa tayo. Tingnan nyo po, mga kapatid. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaig o pananalangin at kapuspusan ng Espiritu Santo. Sa English, maganda. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Kaya manalangin ka. Sabi pa nga, matindi ako nung nag-seminar ha, mga kapatid, conference. Grabe, matindi ang preacher. Sabi niya, 3 things to succeed in life. Nakinig ako, 3 bagay to succeed in life. Pinakinggan ko unang punto, ano? Unang punto! Prayer. Oh, maganda prayer. Inabangan ko ulit. Pangalawang punto! Prayer. Pangatlong punto! Prayer. Kasi sabi nga doon, ang ibig sabihin ng push, P-U-S-H, pray until something happen. Ikatutog na hanggat hindi walang nangyayari. Pray lang ng pray. Amen? Pray lang ng pray. Amen? Praise God. Sabi mo nga, I like that. Nananalangin ba talaga kayo? Amen? Hallelujah. Manalangin kayo. Yung mga kumakain ng libre or pinapakain pa kayo ng mama at tatay ninyo, pasalamatan ninyo kasi bawat pasalamat din ninyo is another blessings to come. Madali naman. Pag kumain kayo ni Kailo, may pagkain kayo dyan, tinirahan kayo ng pansit kanto ng daddy ninyo, at may kanin. Sabi mo kay Lord, salamat. Amen. Hindi mo naman kailangan ng maraming prayer eh. Basta marunong ka lang magpasalamat. Amen? O, sabi mo ulit sa katabi mo, pray. Hallelujah. Prayer lang. Sabi mo, pray. Last. Yan na natin. Sama po natin. 5 yan. We obtain salvation through speaking, Holy Spirit, adoration, reliance, and prayer. Ano ginacronym natin? SHARP. Sabi nyo ninyo, SHARP. Praise God. Hallelujah. Speaking, magsalita ka lang ng positive. Holy Spirit, kailangan puspos ka lagi. Adoration, samba ka lang. Reliance, maniwala ka lang. And then prayer, manalangin tayo. And then salvation will take place. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, I like that. Last verse, praise God. Hallelujah. Sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sabi po sa English, praise the Lord, for it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. Ano daw ang nagligtas sa atin? Sabi mo nga, biyaya. Akasan nyo, biyaya. Hallelujah. Sabi mo, sukdulang biyaya. Amen? Hallelujah. And then, praise God, last slide. Hallelujah. Sabi po, be saved by believing His grace. Sa palataya ng biyaya, be saved by believing His intimacy. Tingin kayo sa akin mga kapatid, pag nagugutom kayo, sabi mo, Lord, di ba mahal mo ako? Ganun din ang ginagawa ng bata. Amen? And then be saved through by believing His favor and be saved by believing His truth. Ano yan ulit? Gift. The gift of God, brethren in Christ. Just believe. Just believe. You are saved by grace. Ang grace ni Lord, sasampalatayanan mo lang, and you will God saved.
Talakad tamo po. Sige, awitin natin ang suklulang biyaya. Hallelujah. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen.